Oh, Susan, mabuti at maaga kang dumating. Halika, pumasok ka. Salamat po, Madam Marites. Pasensya na po kung medyo maaga. Gusto ko lang pong magpakitang gila sa unang araw ko. Ay nako, wag mo na akong tawaging Madam. Ma'am Marites na lang. Ay, sige po. Pero bagay po sa inyo eh. Ang ganda-ganda nyo pa nga po. Para kayong artista. Nakaka-inspire po magtrabaho sa ganitong bahay. Napangiti si Marites, halatang natuwa sa papuri. Si Susan na may maayos na postura at nakapusod ang buhok ay agad lumingon sa paligid. Malinis, maaliwalas at halatang pinagpala ang pamilya. Ang dilis po ng bahay. Ang ganda pa ng sit-up. Nakong swerte ko naman na dito ako napunta, Madam Marites. Ma'am Marites. Ay, oo nga pala, di ba dati ka nagtatrabaho sa ate ko sa probinsya? Hindi ko na natanong sa kanya pero natandaan kita. Alam mo naman, hanggang ngayon hindi pa kami nagkakaayos. Bahagyang tumigil si Susan sa pag-ikot ng tingin. Mabilis siyang ngumiti ngunit ang mata niya ay sandaling nag-iba ng timpla. Opo, pero matagal na po yun. Nung nag-aral na yung mga pamangkin nyo, parang hindi na po ako kailangan doon. Kaya naisip kong lumuwas dito. Alam ko po mabuting tao kayo, kaya naglakas loob na po akong lumapit. Ganun ba? Mabuti na rin at least may bagong simula ka rito. Opo, bagong simula nga po. Minsan po kailangan ko lang talagang umalis sa lugar na parang ayaw ka nang tanggapin. Hindi masyadong pinansin ni Marites ang tono ni Susan. Sa isip niya, baka may pinagdaan ng sama ng loob sa probinsya. Pumasok si Lino na galing sa garahe. May hawak na folder ng mga delivery receipts. Oh, nandito na pala yung bagong yaya. Magandang umaga. Magandang umaga rin po, sir. Naku, ang swerte ni ma'am sa inyo. Ang sipag niyo raw po, sabi ni ma'am. Ha? Sinabi niya yon? Baka naman pinupuri mo lang kami para wag ka mapagod agad sa trabaho. Ay hindi po. Totoo po talaga. Sa totoo lang bihira ako makakita ng mag-asawang pareho pong masipag. Basta siguraduhin mo lang na maalaga ka kay Ellie ha. Yun lang nga importante. Opo, sir. Nasan nga po pala si Eli? Ayun, nandun sa kwarto, naglalaro-laro lang. Medyo tahimik yan pero mabait. Medyo special kasi kaya minsan kailangan ng mas mahabang pasensya. Ay wala pong problema dun. Marunong po akong mag-alaga ng mga bata. Kahit yung may special needs. Kaya ko po yun. Alam niyo po dati may ganun din akong inalagaan na kapitbahay namin. Ang lambing-lambing din po parang si Ili siguro. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Habang nag-uusap sila ay tahimik lang si Susan ngunit panay ang tingin sa paligid na parang may sinusukat. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Ang bawat ngiti ay eksaktong pampalambot ng loob. Maya-maya'y lumapit si Marites sa kwarto at binuksan ang pinto. Eli, anak, halika. Eto na si Ate Susan. Siya yung bagong mag-aalaga sa'yo. Lumapit si Eling nakatingin kay Susan at walang imik. Inosente ang tingin ngunit nakangiti. Hello, Eli. Ako si Ate Susan. Magkakasama na tayo palagi, ha? Ngumiti lang ang bata ngunit hindi lumapit. Tumalikod ito at bumalik na sa kanyang laruan. Tahimik nga po siya, no? Oo, ganun talaga siya. Hindi kasi siya marunong magsalita kaya tahimik lang talaga. Ay wala pong problema po. Ako na pong bahala sa kanya. Kahit anong utos niyo gagawin ko. Salamat ha. Magpahinga ka muna ngayon tapos mamaya samahan mo si Ellie magmerienda. Opo, Ma'am Marites. Salamat po sa tiwala talaga ha. Hindi niyo po alam kung gaano ako nagpapasalamat. Pagkaalis ni Marites ay nanatiling tahimik si Susan sa sala. Tumingin siya sa orasan tapos sa labas ng bintana. Napansin niyang may mga batang naglalaro sa tapat ng bahay na tumatawa at nagtatakbuhan. Mabilis na nawala ang ngiti niya. Ang swerte nila. Hindi nila alam kung gaano kasakit mawalay sa lugar na pinagtatrabahuhan mo buong buhay mo.
Maya-maya ay lumabas si Lino dala ang susi ng sasakyan. Susan, aalis muna kami ni Marites ha. Mga hapon na kami makakabalik, kaya ikaw muna ang bahala kay Ellie. Ay upo Sir Lino, ay, wag po kayong mag-alala, para ko na pong anak yun. Huwag naman anak agad, baka mamaya ikaw pa ang masanay. Kasi po ay gusto ko pong alagaan ng maayos na parang sarili kong dugo para hindi nyo na kailangang mag-alala. Sige, salamat. Ingatan mo lang ha, sensitibo yun minsan. Upo Sir. Pagkaalis ng mag-asawa, tahimik ang bahay. Lumapit si Susan sa kwarto ni Ellie. Nakaupo ang bata sa sahig na naglalaro ng mga laruan nito. Eli, gusto mo ba ng gatas? Tahimik lang ang bata. Eli, Ate Susan ang bahala sa'yo ha. Makinig ka lang sa akin. Ayaw ni mama mo ng makulit. Lumapit siya sa bata at dahan-dahang pinulot ang mga laruan at inayos sa mga kalat. Sa labas, maririnig ang mga kahol ng aso, tanda ng katahimikan sa paligid. Pagbalik ni Marites bandang hapon, maayos ang bahay, malinis ang kusina at si Susan ay naghahanda ng hapunan. Aba, ang sipag mo naman ah. Ang linis ng bahay oh. Ay naku, maliit na bagay po yan ma'am. At saka gusto ko pong ipakita na hindi kayo nagkamali sa pagkuha sa akin. Ellie, kumain ka na ba anak? Si Ellie ay nakaupo sa gilid ng mesa at tahimik lang. May konting pulang marka sa braso, ngunit hindi agad napansin ni Marites. Ay kumain na po siya kanina. Nahulog po yung kutsara niya kaya medyo tumama siya sa mesa at pinilit niyang pulutin. Ah, ganun ba? Sige, hindi naman siya nasaktan no? Hindi naman po ma'am. Habang kumakain ang pamilya, si Susan ay nasa gilid lang, nakatayo at tila alerto sa bawat kilos nila. Ngunit paminsan-minsan, kapag tumitingin si Marites sa kanya ay agad siyang umingiti. Yung ngiting hindi abot sa mata, ngunit marunong magpanggap ng kabaitan. Bakit hindi mo kami sabayan, Susan? Ay, mamaya na lang po ako, ma'am. Busog pa po ako eh. Sumapit ang gabi, habang inaayos ni Marites ang gamit sa kwarto, napadaan si Lino sa pintuan. Mukhang maayos si Susan ah. Masipag at mukhang hindi tayo magkakaproblema sa kanya. Oo nga, parang mabait. Kaya nga sabi ko minsan maganda rin yung nagpasensya ka kahit may sinasabi ang iba. Baka naman may ibang dahilan bakit siya umalis dun sa ate mo. Huwag kang ang nega. Alam ko mabaitan tao. Parang may mabigat lang sigurong pinagdadaanan. Hindi ko alam. Ayoko namang tanungin si ate kasi baka isipin niya nakikipagbati na ako. Bakit nga ba ayaw mo pang makipagbati sa ate mo? Ay, wag na nga natin pag-usapan. Sa kabilang silid, tahimik si Susan habang pinapatulog si Ellie. Nakatitig lang siya sa bata. Ang mukha niya ay walang ekspresyon. Tahimik ka rin pala tulad ng pinsan mo. Pinagkaiba nyo, hindi siya abnormal at marunong magsumbong. Dahan-dahan niyang tinapik ang braso ni Ellie, ngunit medyo madiin. Huwag kang matigas ang ulo ha. Ayoko sa batang matigas ang ulo. Sa labas, dumaan si Marites at sumilip sa pinto. Oh, tulog na si Ellie? Mabilis na nagbago ang mukha ni Susan. Mula sa malamig ay naging malambing. Ay, opo, ang bait nga po ng anak nyo. Parang anghel pag natutulog. Mabuti naman. O siya, magpahinga ka na rin. Opo, Mama Marites. Salamat po uli sa tiwala ha. Hindi niyo po pagsisisihan na kinuha niyo ako. Pagkaalis ni Marites, nanatiling nakaupo si Susan sa gilid ng kama. Tahimik lang siya habang tinitignan si Elling tulog. Nang masiguro niyang wala nang nakasilip, hinawakan niya ang kamay ng bata. Marahang pinisil, subalit hindi yun lambing, kundi babala.
handa ka na ba sa susunod na mga araw? Ihanda mo na yung murang katawan mo sa bigat ng kamay ko. Nang sumunod na araw, tinanghali na ng gising si Marites dala ng pagod. Susan, pakitignan nga si Ellie, parang mas lalong tahimik yata ngayon ah. Opo ma'am, kanina pa po yan naglalaro sa kwarto. Mahilig po kasing magtayo ng mga blocks kaya ayokong isturbohin. Ganun ba? Sige, pero pakainin mo na rin yan ha, baka magutom na. Opo ma'am, ako na pong bahala. Tahimik si Susan habang papasok sa kwarto. Nandun si Ellie, naglalaro ng building blocks. Lumapit siya, dala ang tray ng merienda. Ellie, kain muna tayo. Wag puro laro. Tahimik ang bata na nakatitig lang kay Susan. Ano, gusto mo bang ako pa magpakain sa'yo ha? Walang sagot. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sabay hawak sa braso ng bata ng madiin. Sabi ko, kain. Huwag mo kong subukan. Umiyak si Ellie ng mahina at halos hindi marinig. Pinakain niya ito ngunit may diin ang bawat subo. Pagkatapos, pinunasan niya ang bibig ng bata na halos madiin ang pagkuskus ng panyo. Ayan, huwag kang malikot para hindi ka napapalo. Kinagabihan, habang nasa hapag si Marites at si Lino, napansin ni Marites ang malaking pasa sa braso ni Ellie habang tinutulungan itong kumain. Lino, tingnan mo, may pasa si Ellie. Saan? Baka nadapa. Lagi naglalaro yan sa sahig Oo nga siguro. Susan, halika nga sandali. Lumapit si Susan agad, dala ang tuwalya. Bakit po, ma'am? May pasa si Ellie Nadapa ba siya kanina? Ay, oo po, ma'am. Nahulog po yung bola niya tapos habol-habol niya kaya nadulas. Hinilot ko na nga po agad. Ganun ba? Sige, ingatan mo na lang na wag mabangga ha. Opo, ma'am. Wag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay Ellie. Baka kasi masyado mong hinahaya maglaro sa sahig. Dapat bantayan mo palagi. Opo, sir. Sorry po. Minsan kasi mabilis talaga siyang gumalaw Hindi ko mahuli. Nagkatinginan si Marites at Lino. Naniwala agad at mukhang totoo naman. Kinabukasan, galing si Marites sa meeting. Pagpasok niya sa bahay ay nadatnan niya si Susan na naglalaba sa likod bahay at si Ellie na nakaupo sa hagdan. Parang tahimik at tulala. Oh, Ellie, bakit nandito ka? Hindi mo ba kasama si Ate Susan? Tahimik lang ang bata at parang walang naririnig. Ay ma'am, nilalabhan ko lang po ang maruming damit niya. Sabi ko po umupo muna dyan kasi baka madulas sa likod. Ganun ba? Okay, basta bantayan mo ha. Baka mahulog. Opo ma'am, mahulog man, masasalo ko pa. Tumawa si Marites. Ngunit si Ellie ay parang gusto nang umiyak. Pinahid lang nito ang luha bago lumingon sa ina. Kinagabihan, nasa sala ang kuya ni Ellie na si Jomari habang naglalaro sa cellphone. Lumapit si Ellie at umupo sa tabi niya. Tahimik pa rin. Oh, bakit ka umiiyak? Wala itong sagot. Pansin ni Jomari ang pula sa batok ng bata. Dati kahit hindi nakakapagsalita, pilit iniintindi ni Jomari ang mga sinasabi ng kapatid kahit hindi maintindihan. Ngunit ngayon, wala na talaga itong sinasabi. Okay ka lang ba? Sinong nanakit sa'yo? Tahimik pa rin si Ellie. Sa di kalayuan, may maririnig siyang nagwawalis. Si Susan. Tinignan siya ni Ellie na parang natatakot. Si Ate Susan ba? Hindi sumagot si Ellie ngunit mabilis itong tumakbo pabalik sa kwarto. Naiwan ang kuya niyang si Jomaring nagtataka. Kinabukasan, habang kumakain sila ng almusal ay napansin ulit ni Marites ang galos sa tuhod ni Ellie. Tignan mo Lino, may galos na naman si Ellie.
Ano ba to? Parang araw-araw na lang may sugat. Baka nga makulit talaga. Susan, halika nga ulit. Lumapit si Susan. Halatang kabado ngunit nakangiti pa rin. Bakit po, ma'am? May sugat na naman si Ellie. Ano nangyari? Naku, ma'am, pasensya na po. Nahulog po sa upuan habang naglalaro ng laruan niya. Sabi ko nga po, bawal tumayo-tayo pero makulit talaga. Bantayan mo kasi ng mabuti. Diyan ako kinakabahan eh. Opo, sir, ako na pong bahala. Pagkaalis ni Lino, lumapit si Jo Marie sa ina. Ma, parang iba na si Ate Susan. Ha? Paanong iba? Ewan ko, parang hindi siya totoo maging malambing eh. Lalo na kay Ellie. Minsan nakikita ko parang takot ang kapatid ko kapag nasa paligid siya eh. Baka naman nahihiya lang si Ellie. Hindi pa sanay sa kanya. Hindi ganun. Iba yung takot niya eh. Jo Marie, baka naninibago ka lang. Alam mo naman, hindi lahat ng tao magugustuhan mo agad. Huwag kang manghusga, ha? Kung mali nga ako, di okay. Pero kung tama ako, paano si Ellie? Ay nako, Jo Marie, tama na nga. Huwag mo akong stressin, ha? Ang dami ko nang iniisip sa negosyo. Tumayo si Marites at naiwan si Jo Marie sa mesa. Sa kusina, si Susan ay naglalaba ulit habang kumakanta ng mahina. Si Ellie ay nakaupo sa sahig at naglalaro ng bola. Nang aksidenteng gumulong ang bola sa ilalim ng mesa, tumayo ang bata para pulutin. Ngunit naapakan niya ang basahan na nilabhan ni Susan. Ellie, ano bang sabi ko sa'yo? Hinila niya ang bata sa braso ng madiin. Isa ka talagang pasaway. Hindi ka ba marunong makinig, ha? Umiyak si Ellie. Hinampas kasi niya ito ng basang-basahan sa binti. Tumahimik ka. Baka marinig tayo. Nang marinig ang yabag ni Jo Marie mula sa sala, bigla siyang ngumiti at tinapik ang ulo ni Ellie. Ayan, okay na. Huwag mo nang ulitin, ha? Mabuti kang bata at marunong makinig. Pagdating ni Jo Marie sa kusina, nakita niyang parang kaiiyak lang ni Ellie. Oh, bakit namamaga ang mata mo? Ay, naluha lang yan kanina habang nagwawalis ako. Napuwing yata. Ganun ba? O sige, Jo Maria, baka may lakad ka pa. Ako na dito. Pero Ate Susan, bantayan mo na maayos ha. Siyempre, ako pa ba? Pagkaalis ni Jo Marie, napatingin si Susan sa pintuan. Siguradong wala na ang binatilyo. Lumapit siya sa bata at dahan-dahang hinaplos ang ulo ni Ellie. Ngunit ang kamay niya ay humawak sa buhok nito ng madiin. Sumbong ka pa, sige. Tignan natin kung sinong paniniwalaan nila. Ikaw na hindi marunong magsalita o ako na may magandang record sa nanay mo. Lumipas ang mga araw. Mas dumalas ang pagkakaroon ng pasa ni Ellie at mas dumami. Si Marites, bagaman nagtataka, walang lakas na magduda. Lagi kasing may maayos na paliwanag si Susan. Ang bilis mo talagang kumilos, Susan. Kahit napahamak si Ellie, hindi ko maramdaman na nagagalit ka sa kakulitan niya. Ay ma'am, tabaho lang po. Ang bata, natututo yan sa pasensya. Buti nga ikaw hindi mo na kailangang sabihan. Ay naku sir, gusto ko lang naman mapagaan ang loob ni ma'am. Alam niyo po, pamilya ko na kayo Aba, salamat ha. Kung ganyan lahat ng yaya, hindi na kailangan mag-alala ng mga amo. Sa likod, tahimik lang si Ellie. Ngunit sa bawat ngiti ni Susan, ang bata ay lalong natatakot at tila gusto nang tumakbo. Isang araw, mainit ang tanghali. Tahimik sa bahay dahil sina Marites at Lino ay may nilakad. Si Susan lang ang naiwan kasama si Ellie. Si Jo Marie naman ay nasa kwarto. Nagmumuni-muni habang pinakikinggan ang tugtog sa cellphone.
Narinig niya mula sa ibaba ang mahina ngunit sunod-sunod na tunog na parang hampas ng basahan. Tapos ay sumunod ang mahinang iyak. Ano kaya yun? Tumayo siya at lumapit sa hagdan. Sa bawat hakbang pababa, mas malinaw na ang pag-iyak ni Ellie. Mabilis ang pintig ng puso niya. Sumilip siya sa siwang ng pinto ng kusina at doon niya nakita. Si Susan ay nakatayo sa likod ng bata. Hawak ang maliit na sinturon at habang umiiyak si Ellie, hinahampas niya ito sa binti. Sabi ko sa'yo, huwag kang magkalat. Ang tigas ng ulo mo. Hindi ka marunong makinig. Tinakpan ni Ellie ang mukha niya, nanginginig. Ngunit walang tunog na lumalabas. Tumingin ka sa akin. Ano? Iiyak ka lang? Iiyak ka lang? Hinatak niya ang bata sa braso at pinilit tumingin. Sa sobrang higpit, may iniwang marka mga daliri niya sa balat. Hindi na nakatiis si Jo Marie. Binuksan niya ng malakas ang pinto. Ate Susan, anong ginagawa mo sa kapatid ko? Nagulat si Susan ngunit saglit lang. Agad niyang ibinaba ang sinturon at pinilit ngumiti. Ay, Jo Marie, hindi mo siguro nakita ng buo. Natapon kasi yung gatas kaya pinagsabihan ko lang. Hindi ko siya sinaktan. Pinagsabihan? Nakita ko eh. Pinapalo mo siya. Lumapit si Jo Marie kay Ellie at niyakap ito. Nagtatago ang bata sa likod niya at nanginginig. Uy, huwag kang magdrama, Jo Marie. Hindi mo naiintindihan ang nangyari. Ang bata kailangan din minsan ng disiplina. Disiplina? Anak ng may-ari ng bahay to, hindi mo anak. Wala kang karapatan na paluin siya. Ay naku, Jo Marie, kung marunong ka lang sa mga bata, alam mong minsan kailangan yan. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng kapatid ko. Hindi mo siya pwedeng saktan dahil hindi siya marunong magsumbong. Tumahimik si Susan. Sandali lang ngunit halata ang pagkadismaya sa mukha niya. Lumapit siya kay Jo Marie at nagpakawala ng mapait na ngiti. Alam mo, Jo Marie, masyado kang mapanghusga. Sa totoo lang, dapat nga nagpapasalamat ka sa akin kasi tinuturuan ko yung kapatid mo ng disiplina na hindi nyo kayang ibigay. Kapal na mukha mo, isusumbong kita kay mama. Biglang sumimangot si Susan. Sige, subukan mo. Wala kang magagawa, pagsisisihan mo to. Umalis siya karga si Ellie na umiiyak. Pag-akyat niya sa kwarto, tinawagan niya si Marites. Ilang oras ang lumipas, dumating si Marites na halatang nagmamadali. Ano bang nangyari at tumatawag ka pa ng ganon, Jo Marie? Ma, si Ate Susan, nakita ko sinasaktan niya si Ellie. May sinturong pa sa kamay niya. Ha? Jo Marie naman, baka naman nagkakamali ka. Hindi ako nagkakamali, ma. Kitang-kita ko. May mga pasa na nga si Ellie, hindi mo pa rin ba napapansin? Pagkatapos niyang sabihin yun, biglang lumabas si Susan mula sa kusina dala ang basahan. Kalmado ngunit nakatingin ng diretso kay Jo Marie. Ma'am Marites, pasensya na po. Pwede ba akong magpaliwanag? Sige Susan, ano ba ang totoo? Ay, ma'am, totoo pong nakita niya akong may hawak na sinturon, pero hindi ko po yung ginamit sa bata. Nahulog lang po kasi nagwawalis ako. Si Ellie nagkakalat kaya sinabihan ko. Hindi totoo yan, ma. Sinampal niya pa nga si Ellie. Naku, ma'am. Siguro galit lang talaga siya sa akin. Naalala ko po. Baka kasi dahil dun sa pera niyong nawawala noong nakaraang linggo. Nakita ko po siya kanina. May kinukuha sa bag ninyo. Nabigla si Marites. Ano? Jo Marie? Hindi totoo yan. Ayoko po sanang magsumbong pero nakita ko po talaga. Baka kasi kaya niya ako sinisiraan kasi ayaw niyang mabuko. Hindi to totoo. Oo, minsan nangungupit ako noon. Pero hindi ngayon. So inaamin mo nga. Maiba to. Nakikita ko kung paano niya sinasaktan si Ellie. Ma'am,
Hindi ko po alam kung bakit ganito siya sa akin. Ginagawa ko naman lahat. Nililinis ko ang bahay, inaalagaan yung bata. Pero ito pa po ba ang kapalit? Jo Marie, sa totoo lang pagod na ako sa mga dahilan mo. Lagi ka na lang may kasalanan tapos laging may ibang sisisihin. Ma, hindi ako nagsisinungaling. Tama na! Hindi ako naniniwala sa'yo! Tahimik si Jo Marie. Nangilid ang luha niya ngunit pinilit niyang wag umiyak. Lumapit siya kay Ellie na yakap ang unan at tahimik lang. Tama ka, Ellie. Hindi nila tayo paniniwalaan. Umiling si Marites at halatang naguguluhan ngunit mas naniniwala kay Susan. Susan, pasensya na ha. Masyado lang talagang mainit ang ulo ng anak ko. Alam mo naman ang mga bata, impulsive. Okay lang po, ma'am. Naintindihan ko po. Alam ko po mabait talaga si Jo Marie. Siguro lang napapagod din siya. Kinagabihan, habang nasa kama si Jo Marie, nakatulala lang siya sa kisame. Sa kabilang silid ay naririnig niya ang mga yabag ni Susan. Hindi siya mapakali. Bumaba siya ng dahan-dahan para silipin si Ellie. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Ellie na tulog ngunit yakap-yakap ang laruan na may dugo sa gilid ng labi. Diyos ko, Lumapit siya at tinakpan ng kumutang bata. Napaupo siya sa sahig at humawak sa ulo. Hindi ako titigil. Kahit hindi ako paniwalaan, ipapakita ko sa kanila ang totoo. Sa labas ng kwarto, si Susan ay nakatayo pala sa dilim at nakatingin sa kanya. ang kulit mo rin ano. Sabi ko, huwag ka nang makialam. Nagkatinginan sila ng ilang segundo bago umalis si Susan at pumasok sa sariling silid. Si Jo Marie naman ay napahawak sa dibdib. Ramdam niya ang kaba ngunit mas matindi ang takot para sa kapatid. Nang sumunod na araw, tanghali noon nang mapagpasyahan ni Marites na dumalaw sa kanyang kapatid na si Lydia matapos ang ilang taong hindi pagkakaunawaan. Nalaman kasi niyang lumuwas ito sa dating bahay malapit sa kanila. Gusto na sana niyang makipagbati at sa totoo lang, dala na rin ang konsensya. Naalala niya kasi si Susan ay galing doon bago niya kinuha. Pagdating niya sa bahay ng ate niya ay sinalubong siya nito ng ngiti at yakap. Aba Marites, akala ko hindi na kita makikita. Buti at naisip mong pumunta rito. Ate, sorry ha. Matagal ako nagtampo pero gusto ko na rin sanang ayusin ang lahat. Ay naku, wala yon. Ang mahalaga bumisita ka. Halika, magkape ka muna. Mabuti at nakapagbakasyon din ako dito. Habang nag-uusap sila, napunta ang usapan sa mga anak, sa negosyo at buhay, hanggang sa nabanggit ni Marites si Susan. Oo nga pala ate, may bago kong yaya ngayon. Si Susan, yung dati mong kasambahay sa inyo, lumuwas daw siya kasi hindi na raw siya kailangan sa inyo. Napatigil si Lydia. Ang ngiti sa labi niya ay biglang nawala. Anong sabi mo? Si Susan? Kinuha mo ulit siya? Bakit ate? Mabait naman siya. Masipag at maasikaso. Kahit sa anak ko maayos naman mag-alaga. Umiling si Lydia at halatang hindi makapaniwala. Marites, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero pinalayas ko yang si Susan. Pinalayas mo? Bakit naman ate? Dahil nahuli ko siyang sinasaktan ng anak ko. Paulit-ulit. Akala ko nung una aksidente lang. Pero isang araw nadatnan ko, tinulak yung bata sa sahig kasi daw makulit. Pag ginaharap mo parang mabait. Pero pag nakatalikod ka, iba na. Parang may galit sa loob. Diyos ko. Kaya pala umalis siya agad noon, nagalit siya nang pinaalis ko. Akala ko nga hindi ko na siya makikita ulit. Hindi ko akalaing nandyan na pala siya sa'yo. Natulala si Marites. Para siyang nilamig.
Ang lahat ng alaala ng mga pasa, sugat at iyak ni Ellie ay bumalik sa isip niya. Tumayo siya at hindi mapakali. Ate, kailangan kong umuwi. Marites, mag-ingat ka ha. Huwag mong hayaang mapahamak ang mga anak mo. Nagmadali siyang sumakay ng sasakyan. Hindi niya na namalayan kung paano siya nakauwi. Ang tanging laman lang ng isip niya ay ang mukha ni Ellie. Pagdating sa bahay ay tahimik. Bukas ang pinto ng kwarto ni Ellie. Dahan-dahan siyang lumapit at mula sa siwang, nakita niya si Susan. Nakatayo sa likod ng bata. Galit ang mukha at hawak nito ang buhok ni Ellie habang pinipilit itong tumingin sa kanya. Sabi ko, huwag kang magkalat. Ano, bingi ka ba? Napuno ng sigaw ni Susan ang buong kwarto. Hindi na nakapagpigil si Marites. Mabilis siyang pumasok at sinampal si Susan ng napakalakas. Walang hiya ka. Ganito palang ginagawa mo sa anak ko. Napaatras si Susan na hawak ang pisngi. Ma'am, hindi niyo po naintindihan. Anong hindi ko naintindihan? Kitang-kita ko. Akala mo hindi ko malalaman ang ginagawa mo sa anak ng kapatid ko? Tahimik si Susan ngunit ang mga mata niya ay nag-iba. Hindi na ito yung paawa, ngunit puno ng galit at paghahamon. Ano ngayon? Baka nakakalimutan nyo. Kayo rin ang nagtiwala sa akin. Kayo ang kumuha sa akin dito. At malaking pagkakamali namin yun. Umalis ka rito ngayon din. Sige, aalis ako. Pero tandaan nyo, wala akong ginawang masama. Lahat ng ginagawa ko para matuto yung anak ninyo. Hindi mo kailangan saktan ng isang bata para matuto. Lalo pat may espesyal na pangangailangan ng anak ko. Wala kang puso. Lumayas ka! Hinila niya si Ellie at niyakap ng mahigpit. Si Susan ay nakatayo lang sa gitna na nanginginig ang labi bago tuluyang umalis. Pagkasara ng pinto, napaupo si Marites sa sahig. Niyakap niya si Ellie ng mahigpit. Halos hindi makahinga sa bigat ng emosyon. Kinagabihan, habang tulog ang mga bata, hindi mapakali si Marites. Parang may gumugulo sa isip niya. Ang mukha ni Susan ay hindi mawala sa isip niya. Ang lamig, ang kawalang galang, ang mga kamay na ginamit para saktan ng inosenteng bata. Hindi niya namalaya na naglakad siya palabas ng bahay hanggang sa nakarating siya sa dulo ng kalsada sa isang maliit na tindahan na pagmamay-ari ng matandang si Aling Freda, ang kilalang mangkukulam at manggagamot. Pagpasok niya ay naamoy niya agad ang usok ng insenso. Tahimik lang si Aling Freda, nakaupo sa likod ng mesa na may hawak na rosaryo at kandila. Marites, ang tagal mo rin bago bumalik dito. Kilala niyo ko? Hindi kita makakalimutan. Anak ka ni Conching, di ba? Matagal na yun. Noon, humingi rin siya ng tulong. Tahimik si Marites. Nilapag niya sa mesa ang suklay ni Susan na naiwan. Gusto ko lang maramdaman niya ang sakit. Gusto kong maramdaman niya yung takot at hirap na ibinigay niya sa anak ko. Alam ko yan. Pero sigurado ka ba? Kailangan ko lang ng hustisya. Kinuha ni Aling Freda ang suklay. Tinusok ng karayom at binalutan ng itim na tela. Sa bawat bulong ng matanda ay parang sumasabay ang hangin sa labas. Tapos ay itinapon niya ito sa maliit na palayok na may apoy. Tapos na. Sa loob ng 3 araw ay mararamdaman niya ang bigat ng kamay na ginamit niya sa kasamaan. Sa narinig ay nag-abot ng pera si Marites na nanginginig ang kamay. Salamat, Aling Freda. Pag-uwi niya sa bahay ay tahimik siya. Para siyang walang emosyon.
Sa loob ng 3 araw ay paulit-ulit lang sa isip niya ang bawat iyak ni Ellie. Hanggang isang gabi, nakatanggap siya ng tawag galing sa kapatid niya. Marites, narinig ko. Si Susan daw na ospital. Bakit ate? Bigla raw namaga ang mga kamay eh. Hindi makagalaw, parang lumobo at nangingitim. Hindi daw maipaliwanag ng doktor. Tahimik lang si Marites. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Ang mga kamay niya ay nanlamig habang nakatitig sa altar. Kinagabihan, habang tulog ang mga bata, lumuhod siya sa harap ng krus. Panginoon, hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Pero hindi ko na kayang tiisin ang sakit na ginawa niya sa anak ko. Sana mapatawad niyo po ako. Sa labas ng bahay ay tahimik. Si Ellie ay tulog ng mahimbing at sa unang pagkakataon, walang pasa ang katawan. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman ni Marites na si Susan ay hindi na makapagtrabaho. Ang mga kamay ay nanigas at hindi na maigalaw, kaya tiyak wala nang gustong kumuha sa kanya. Sabi ng mga tao, parusa raw yun. Ngunit para kay Marites, yun ay isang paalala. Mula noon, hindi na muling kumuha ng yaya si Marites. Siya na mismo ang nag-alaga kay Ellie. Pinuntahan naman niya ang kanyang panganay na anak at humingi rin siya ng tawa dito. Nagkapatawaran silang mag-ina at nagyakapan. Natuto na siyang maging maingat sa pagtitiwala at sa bawat paghaplos niya sa buhok ng kanyang anak, palaging may dasal sa isip niya na sana kahit gaano kabigat ang kamay ng ibang tao, mas mabigat pa rin ang kamay ng isang inang handang ipaglaban ang mga mahal niyang anak. Wakas! Oh, Susan, mabuti at maaga